dapat na tumanggap ng aming pagsamba sa hapong ito, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila. You are alone who deserve all praises and adoration. And you are the reason why, O Lord God, kung meron kaming selebrasyon sa oras na ito, sapagkat, Panginoon, ito ay iyong kaarawan. Gawain mo, Panginoon, sa lugar na ito ng PFCC 42, Panginoon. O Diyos, ikaw ang dahilan kaya kami pumupunta sa lugar na ito. Wala nang ibang dahilan ng aming pagpunta rito kung hindi ikaw lamang, dakilang Diyos. Kaya naman sa aming paglapit sa iyo at pagdulog sa oras na ito, kami po ay nananampalataya na muli ikaw ang aming Diyos na kakatagpo sa bawat aming mga kahilingan. Ikaw ang Diyos na magbibigay ng kaganapan sa bawat pangarap ng aming puso. Lord God, we allow you once again to bless and to touch your people once again. We allow you, Lord God, to saturate our hearts, to saturate our minds, so Lord God, with your word, Lord, na aming mapapakinggan, na magdadala ng kaliwanagan sa aming buhay espiritual. Kaya sa oras na ito, binibigyan ka namin ng 100% na malayang pagkilos sa lugar na ito. Patuloy namin inilalagay sa iyong mga kamay, Panginoon, ang pangunguna mo. May your Spirit, O Lord God, may your anointing, O Lord God, hover this place. May the power of understanding illuminate our hearts, O Lord God. With this moment, Lord, ikaw lamang ang binibigyan namin ng laya na kumilos sa aming mga buhay. Ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
Magbukas po tayo ng ating pong mga Biblia sa ating pong text. Andyan po sa 1 Chronicles chapter 4, beginning verse 9 up to 10. Chronicles. Sa Bisaya po, Chronicles. Chapter 4, verse 9 to 10. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to God, to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Sabi po rito sa wikang atin, si Jabez mas kinala kaysa iyang mga igsuon. Gingalan siyang Jabez sa iyang inahan kay matud niya. Naglisod ako sa akong pag-anak kaniya. Nagampo si Jabez sa Dios sa Israel. Panalagini ako, O Dios, o hatagi akong dugang pangyuta. Bantay ako o ilikay sa kadaot. Gindungog sa Dios ang iyang pag-ampo. Mga igsuon, ang pulong sa Ginoo. Palakpakan, purihin ang dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen po ba? Napapagod na po ba kayo? Di ba? Kaya nyo pa? O sige, umawit pa po tayo sa Panginoon. Si Jesus, ang tunay at ating dakilang hari. Palakpakan ang Panginoon.
di ho ba? Hindi pa. Kaya, hindi pa kayo mapagod? Ako ho, pagod na. Okay, sige, makakaupo na po kayo. Mamaya naman, mamaya pa. Ano? So ngayon, pag-usapan po natin, muna ho, batiin nga po muna natin yung ating mga katabi. Happy anniversary. Sabihin mo, kapatid, hindi aksidente na nandito ka at nandito rin ako. Amen. So, okay, pakpakan ng makusog ang Ginoo. Praise God. Masaya po ba kayo? Sigurado po? Okay. So ngayon, ang ating pong pag-usapan, it's about yung ating pong kita nyo po yung ating pong pinaka-tema po ay enlarging territory. At yan po ay bibigyan po natin ng ating pong kahulugan sa hapong ito, ano ho, kung paano po tayo mag-i-enlarge. So kailangan dyan po pag-uusapan po natin yung bagay yan. Ano ho? Ngayon, meron po akong nabasa na isang napanood po na isang Paralympic champion na ang pangalan po niya ay si Oscar Pistorius. Ano? Siya po ay isang foreigner. Siya po ay isang mananakbo, sprinter. Pero alam niyo po, ito po si champion po siya noong 2004 sa Athens sa tinatawag po na Paralympic. Pag sinabing Paralympic, doon po sa mga miyembro po na medyo may kapansanan. Si Oscar Pistorius po ay ipinanganak. He was born without tinatawag po na fibula. Pag sinabi kong fibula, yung pinanganak po siya na walang buto from knee to ankle. No? So it means, yung dalawa niyang paa po, pinanganak po na walang fibula mula tuhod hanggang sa kanyang talampakan. So, nangangahulugan sa isang salita, wala po siyang paa. No? Walang paa. Meron lamang po siya yung mga dito. Kaya hindi po bagay sa kanyang kumanta ng paa, tuhod. Kasi wala po siyang paa at tuhod. So, ang ginawa po sa kanya, ng kanyang mga magulang, ginawan po siya ng artificial po no, parang bakal, na itinali po rito, na nakagano, na parang style po na paa. So, in that, siya po ay nakakatakbo, nakakalakad, dahil po, meron po siyang tinatawag po na artificial po na paa. So, isang araw, sumali po siya sa tinatawag na mga takbuhan. Would you imagine, ang ginawa pa po niyang sport, kung pwede naman sanang kahit swimming na lang, kung pwede ka makalangoy, di ho ba? Pero ang pinili po niyang sport, yung takbuhan. Lalo po yung mga 100 meter dash, 200 meter dash. Yung lately, yung kanyang tinakbo, bagamat hindi po siya pinalad na manalo, yung 400 meter dash po nung sa London Olympic, Summer Olympic, kamakailan, ang kanya na pong mga kalaban, kumpleto po yung paa. No, nangahas lang po siya na sumali. Pero alam yun, tinapos po niya yung 400. Hinangaan po siya ng maraming tao dahil po sa, despite of that, na siya po ay Paralympic, ibig sabihin, wala po siyang paa. Would you imagine, nagagawa po niyang tumakbo? Nag-champion pa po siya. Ano ho? So, isang beses, may nag-interview po sa kanya kung bakit gano'n na lang yung kanyang tinatawag po na desire. Sabi po niya, ito yung kanyang malimit po na binabanggit. No ho? Yung salitang, the only disability in life is a bad attitude. Maganda po yung kanyang sayings. Sabi niya, ang tunay na disability ng buhay ng isang tao, hindi naman talaga yung wala siyang kamay, hindi yung wala siyang paa, hindi yung wala siyang ilong, o wala siyang paningin.
Sabi ni Oscar Pistorius, the only disability in life is the bad attitude. Sabi po ng mga foreigners, attitude. Di ba ba? So it means kung ano po ba yan sa Bisaya, Tagalog, ang tunay na tunay na may kapansanan ay ang kapansanan ang masamang ugali. Ano po ba sa Bisaya yon? Oo, masama, daot nga batasan. Ano ho? Kasi sometimes, ako naniniwala po ako roon, na ang tunay po na disability sa buhay po ng tao, hindi naman yung wala kang paa, hindi wala kang paningin. Alam nyo, may mga tao na kahit po walang mata, magaling pong maggitara. Ano ho, may kilala po ako, yan po ay taga Leyte, Waray-Waray, taga Samar, na isang bulag po siya, ang pangalan po niya si Art Ramasasa, ang husay po sa gitara. Which is, kung titingnan nyo ho, bulag po siya, pero kagaling. Minsan nga nang makasama ko siya noon sa Tacloban, pati alam niya kung ano yung tatak ng organ. Halos lahat ng instrumento, lahat po ay talagang kaya niyong tugtugin. Ano ho? Yung po bang hawakan po niya yung piano, alam niya kung ano yung tatak. Yamaha or Roland o Ford o Casio, Canon o Samsung. So, alam niya yung tunog. Sabi ko, talagang ibang klaseng taong ito. Dalawa kaming brother Manny noon na kasama niya. Sabi ko, Brother Art, sino ako? Brother Manny, siyempre. Sino Manny? O naman, Manny Di Paz. Dalawa kaming Manny noon. So, ganun po siya ka-alert. Ano ho? So dito sinasabi ko lang, tama po si Oscar. Ang tunay na disability sa buhay po ng isang tao ay yung attitude na lang ng kanyang puso. Alam niyo, maraming Pilipino sa panahon po natin, Pilipino po ba kayo? Pumalakpak po yung mga Pilipino. Ang isa po sa dahilan, ang isa po sa mga negative attitude po ng Pilipino ay yung salitang, kung ano ang nakagisnan ko na, doon na ako mamamatay. Dapat hindi po yun salita na binabaon po natin habang buhay. Kasi talaga naman, kung ano nga naman ang nakagisnan mo, talagang papatayin ka nun. Tama? Tama po ba ako? Supposedly, hindi po gano'n na kung ano yung nakagisnan ko, doon na ako mamamatay. Bad attitude po yun. Bakit? Ang buhay po ng tao, progressive. Halimbawa, natulog ka. Nung matulog ka, pag-gising mo, nakita mo, may nakakita pala na meron kang muta. Sabi ng kasama mo, may muta ka, tanggalin mo. Sabi niya, kasagdi, hayain. Natulog ako at nagising na ako, ganyan na talaga yan. Bad attitude, mga kapatid. Ang buhay po ng tao, maituturing po natin na progressive. Pag sinabing progressive, nagpo-progress into worse or better. Di ba? Ang buhay po ng tao sa totoo lang, dapat naintindihan natin na progressive. Umaangat po yung level ng ating pong buhay. Tama po ba? Ngayon, kung makikita po natin, sabi ko nga, marami pong mga tao ayaw ng tinatawag po na pagbabago, kaya walang asenso. Pag sinabing walang ayaw ng pagbabago, ayaw niya ng kung ano yung routine, kung ano yung nakasanayan niya na doon na lang siya magsisettle. Yun na lang ang kanyang pangahawakan. But sa oras pong ito, gusto ko hong maunawaan po natin. Pag-usapan po natin kung paano po natin mai-enlarge yung ating territory. That's why ang mahalaga, we must
That's why, pag-usapan po natin ngayon, ang message po natin is about getting out of your box. No? Pag-alis sa iyong kahon, kung saan ka man nakakahon. It's talking about your personal box. No? Personal box. In reality, marami po sa atin na nakakulong sa kapirasong kahon ng ating pong buhay. Umiikot sa apat na sulok ng ating pong kahon, ng ating pong buhay. Ngayon, pag-usapan natin, how do we getting out from our box? Number one, we must to get out from the box of inferiority. Sometimes, yan po yung tinatawag po natin, box of inferiority. Ito ho, ang karakter po natin is no other than Jabez. Si Jabez po, sabi ng Biblia, Jabez was more honorable than his brother. Her mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Alam nyo, maiksing talata lang ang mention sa Biblia sa buhay po ni Jabez. Na-mention lang po siya sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and verse 10. Pero alam nyo, mayaman ang mensahe, mayaman ang buhay po nang nangyari po sa buhay po ni Jabez. Bakit to? Pag-uusapan po natin. Sabi nga po rito sa Bisaya, ako naintindihan ko po kaya prinaktis kong basahin eh. Sabi niya ganon, sabi ng kanyang nanay, Jabez, gingalan siya, ganon, ng iyang inahan kay matud niya. Naglisod ako sa akong pag-anak kaniyan. Ano ho? Ibig sabihin, yung pinanganak ko siya sa hirap, pain. Ano po ba? Naglisod. Tama? Lisod. Lisod kayo. Aho. Wala naman talagang nanganganak. Meron po ba ritong nanganganak na nakangiti? Kung meron po, pwede po bang pakishare yung inyong experience? Kung habang kayo nanganganak, nangingiti po kayo, humingiti kayo, tumatawa. Sarap mga meron po ba? Meron? Ha? Wa, Jud? Oo, wa. Di ba? Meron nga akong kakilala pag nanganganak, katabi pa yung asawa. Tapos talagang kinukurot, ikaw ang dahilan. Talagang pag tuwing nanganganak po yun, ikaw ang dahilan. Muntik nang sabihin, ito ang dahilan. Pero alam nyo, patong-patong ang mga anak. Yun lang ako nagtataka sa kanya, pag nanganganak, hirap na hirap, pero halos taon-taon kong manganak. Alam nyo, may mystery yata dyan, sa panganganak. So, natural, wala naman talagang nanganganak na masaya, nasa magandang kondisyon, di ba? Sabi nga po nila, ang babae raw, pag nanganganak, ang isang paa ay nasa kabilang hukay na. Kaya, hindi ko pinangarap maging babae. Ang hirap maging babae, mga kapatid. Kaya nagpapalit na lang ako eh. Hindi ho, lalaki po ako. Nagjo-joke lang po ako, lalaki po ako. Dahil boses ko, lalaki. Nagjo-joke lang po, lalaki po ako. So ngayon, hindi ibig sabihin na I gave birth for him in pain. No? Na tinutukoy po niya literally na sabi ko nga, wala namang nanganganak po na hindi po dumadaan po ng pain. Kaya lang, ayon po sa mga studies, si Jabez, pinanganak po siya, pinangalanan po siya ng kanyang nanay in pain na sinasabi sa gitna ng pagdurusa. It's either pinanganak si Jabez sa gitna ng kahirapan ng kanyang buhay. Buhay ng kanyang pamilya at maging sa kanya. That's why, maiksi lang po yung kwento. Makikita nyo po yung yaman.
So ang isang bahagi na mapapansin po natin, pinangalanan po siya ng pain. No, it's talking about his inferiority. Di ba minsan may mga pagkakataon tinatawag po tayo ng ating kapwa, ng ating kakilala ayon po sa ating pong inferiority complex. Amen. Pag ikaw ay medyo hindi matangos ang ilong, tinatawag ka ng kapitbahay mo pango. Ako noon, ganyan ang tawag po nila sa akin. Alam niyo yung reality, nung wala pa ako sa Panginoon, ang daming nakikita ang mga kapintasan po ng aking kapwa po sa akin at maging ako. That's why, yung inferiority po sa akin, malalim. Malalim po. Bakit ko po sinabing malalim? Ang inferiority po sa akin, hindi po basta lang bumaon, talagang baon na baon. Ipinanganak na akong sa gitna po ng kahirapan, sa lahat pa ng magkakapatid po sa amin, 4 kaming magkakapatid, ako lang po ang pinakapangit. Yung 3 kong magkakapatid, matatangos ang ilong. Yung 2 kong lalaking kapatid, isa lang pong babae namin, puro pareha silang matatangos ang ilong. Ako lang ang sarat ang ilong. Nasabi po ng tiyuhin ko, parang inupuan ng elepante. Inferiority na po yun na maituturing ko sa sarili ko. Yung mga kapatid ko, mga kapatid, ang tatangos ng ilong, ang gwagwapo pa. Yung sumunod sa akin na lalaki, kamukha po ni John Lloyd. Oo. Eh ako, kung titingnan nyo, parang Mongoloid. At least may Lloyd. Mongoloid nga lang. So, ang hirap mga kapatid. Kung ganyan ang sitwasyon mo sa buhay, inferior ka ho talaga. Kaya nga naririnig ko yung sabi ng aking tiyuhin noon, ako lang daw sa lahat ng sa aming 4 na magkakapatid, ako lang daw ang walang mararating po sa buhay. Wala raw magkakagusto sa akin. Tapos, basta may isa pa akong inferiority na laging tinatawag po nila. Nung bata pa po ako, malnourished ako. Malnourished. Kaya ho, sinasabi ko ho, kasi pinanganak po kaming mahirap, as in, kulang po sa nutrition. Kaya sinasabi ko, ako yung tunay po na PhilAm. Yung Pilipinong laki sa am. Ang nanay ko ho, ang ginagawa po niya, para lang kami, pinakagatas po namin yun. Nagsasaing po yan siya ng yung kanin, dadamihan po niya ng sabaw, tapos pagkulo, kinukuha kagad niya, am po ang tawag dun, am. No ho, di ba, naintindihan niyo ho? Am ang tawag dun. Minsan nga, pag natuyo, wala nang ambot na lang. Am na nga, ambot pa. So, pag lagi palang ang pinakagatas mo sa katawan mo, ang tendency, malnourished. Kaya ako ho noon, imagine nyo, liit ng aking mga kamay, laki ng tiyan ko, laki ulo ko, payat. Tapos, dinatnan pa po ako ng sakit po doon po sa amin po doon sa may part po ng Waray sa alang-alang, yung sakit po na schistomiasis. In short, kilala po yun. Yun yung sakit na iniwan ng mga Hapon. No, iniwan ng Hapon. Sa dinami-dami ng iniwan ng Hapon, dinalang ginto doon sa may amin. Sakit pa. No, so, yung inilang sakit na yun, schistomiasis po yun, kung tawagin. Guro, kung meron man nag-aral po rito sa Tacloban, naintindihan yung sinasabi ko ho. So, in short, ang tawag doon, kilala yun as cysto. No, baka isipin nyo ho, yung Diyos na cysto. Iba po yun. Schistomiasis po na, ano po yun, lumalaki yung tiyan mo. 2 lang ang ibig sabihin. Pag dinatnan ka ho niyan sa ulo, madali kang mamamatay. Pag sa tiyan, lalaki yung tiyan mo. At least, curable naman pag sa tiyan. Pero pag sa utak, your days are numbered. Kasi brain na po yun eh. Kaya yung mga pinsan ko, yung mga kaidaring ko, yun ang ikinamatay po nila. Na pumasok po sa brain po nila ng
wala naman pong symptoms. Walang symptoms po yun. Bigla ka na lang mamamatay. No ho? Ganun na nangyari sa mga pinsan ko. Buti na lang ako sa tiyan lang. At least, eto, buhay pa. Kaya ang tawag po sa akin noon ng aking mga pinsan, kahit ng aking mga kapatid, pangalan ko po noon hindi pa po Manny. Junior po kasi ako, kaya pangalan ko noon Junjun. So, ang tawag nila sa akin, Junjun Butete. Kasi laki ng tiyan ko. That's part of inferiority complex ng akin pong buhay. No? Maari po sa atin, sa ating pong buhay na ito, sometimes, hindi po tayo makalagwan, no? Kasi yung inferiority complex ng ating pong pagkatao, yun po yung naghuhold po sa atin. Alam naman po natin, ang tinatawag po na sa atin mataas po yung ratio ng tinatawag po na discrimination. When it comes to discrimination, alam niyo naman po ang mundo, tinitingnan ka ayon sa iyong kahinaan. Tinitingnan ka ayon sa iyong pagiging inferior. Na ang feeling nila lagi, sila yung superior, tayo ay inferior. Sila yung mataas, tayo yung nasa baba. Di ho ba? Discrimination na po na may tuturing po natin. Di ba, tingnan nyo na lang po sa Maynila, pag mayaman at maitim, ang tawag nila black beauty. Pero pag mahirap at maitim, nog-nog. Kaya negra. Imagine nyo kung makikita nyo kung gaano po sila kataas ang ratio. Pag mayaman at medyo malaki katawan, ang tawag nila, chubby. Oo. Chubby. Nabe, chubby. Pero pag mahirap at malaki, baboy. Imagine niyo kung, di ba? Yung inferiority, sometimes, nag-uuwi po sa tinatawag po na, discrimination. Alam niyo ito yung nangyari sa buhay po ni Jabez. Para po sa kanya, siya po